Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. 10 Embo barangays, hindi makaboboto ng congressman sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala pa kasing batas na nagtatatag sa 10 Embo barangays mula sa Makati City, at inilipat na sa Taguig City. Sa resolusyon na inilabas ng NBank ng Commission on Elections, na tanging mga senador, party list, mayor at city councilors lang ang maiboboto ng mga kwalipikadong botante ng halos 300,000 botante ng 10 Embo barangays. Sabi ni Garcia, walang batas na nagtatatag sa panibagong congressional district na sakop na ng Taguig City. Pero sa 2x2, sinabi ng COMELEC chairman na may pag-asa pa namang makaboto ng congressman ang mga residente ng Embo barangays, dahil may panahon pa naman para magkaroon ng batas para rito. Narito ang bahagi ng kanyang panayam. Opo, ay sila po ngayon ang kanila pong registered voter pa lamang po ha, Katunyin ka, Jerry, ay mahigit ng 300,000 registered dami. po yan. Pwede na. Opo, ang residente po niyan, kung hindi tayo nagkakamali, mga kalahating milyon na po. Ang dami. Ang laki nga pala niyan. Land area ba factor pa din yan? Requirement? Hindi po. Hindi na. Population yata Kali yung batas ay 250,000 Basta na may- residente. Hindi sinasabi po population. natin residente. Malamang naman na po, talagang ito ay kwalipikado na Oo. sa isang distrito. Samantala, halos 3 milyong katao, namamatay kada taon dahil sa alcoholic drinks. Ayon sa World Health Organization, bagaman bahagyan bumaba ang death rate dahil sa alcoholic drinks, unacceptably high pa rin ito. Ayon sa WHO, 2.6 million deaths ang naitala taong 2019, o katumbas ng 4.7% ng lahat ng pagkamatay sa mundo ng taong iyon. Sa katunayan, isa sa 20 pagkamatay kada araw ay dahil sa alkohol sa paraan ng drunk driving, krimen, abuso at mga sakit. Pero sabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bumaba naman ang alcohol consumption mula 2010, pero nananatili pa ring mataas ang health and social burden gawa ng sobrang konsumo nito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.